Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating Panginoon Diyos. Banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating Banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating Banal na Panginoon Diyos ay sumampalataya sa Panginoon Diyos at Kristo Jesus at magabayan ng kaliwanagan upang hindi mamuhay sa kasamaan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng paghahari ng ating Banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 3, talatang 18 at 21, ito po ang mensahe. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa Kanya. Ngunit, hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayoy nahayag na ang kanilang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 12, ito po ang mensahe. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso. Kabanata 5, talatang 6 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawain yon ng Diyos, dahil sa mga gawain yon, ang Diyos ay napupuot sa mga subail. Kaya't huwag kayo makisangkot sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan nyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ipagpatuloy po natin sa 2 Tesalonica, Kabanata 2, talatang 9 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Lilitaw ang Silowail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilin lang na tanda at kababalaghan. At gagamit siya ng lahat ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga tao maliligtas sana kung kanila tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinubayan ng Diyos na sila lang sa espiritu ng kamalian at papaliwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ng lahat na pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap ng katotohanan. Pagpatuloy po natin sa 1 Tesalonica, Kabanata 5, talatang 22. Ito po ang mensahe. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 5, talatang 8 at 11. Ito po ang mensahe. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalin na simbiyon ng damdamin, masamang nasa at mga pag-iimbot ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit ngayon itakuan ninyo ang lahat ng ito galit po sa mananoob. Iwasan ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Kayo hinirang ng Diyos, itinaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging kamahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. At ipagpatuloy po natin sa 1 Tesalonica pa rin, Kabanata 2, talata 17. Ito po ang mensahe. Ginawa kayo ng matagad na kalooban upang inyong mapahayag at may sagawa ang lahat ng mabuti. Ito po ang mensahe at salita ng ating Banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa linggong ito. At ating pong pasalamatan ng ating Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo. Ngayon din ang ating Banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria.
Ngayon naman po ibaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan, na mula sa banal na Panginoon sa Kristo. Mula sa tema na sumampalataya sa Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo at magabayan ng kaliwanagan upang hindi mamuhay sa kasama niya. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos ang kanyang hindi walang taros na pagmamahal sa atin, na tayo bilang nilalang ay dapat ay sumampalataya sa Kanya, o tayo ay sumampalataya sa Kanya upang hindi tayo mamuhay sa kadiliman o hindi tayo mamuhay sa kasamaan. Sumampalataya tayo sa Kanya at maliwanagan tayo. Tayo ay magabayan ang kaliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo sa Kanyang sakripisyo sa atin upang tayo ay mamuhay sa mabuti at hindi sa kasamaan. Sapagkat kung tayo mamumuhay sa kasamaan ng mundong ito, ay kaguluhan at iba't ibang uri ng krimen ang mangyayari sa mundong ito kung ito ay paghaharian ng dyablo, paghaharian ng demonyo. So ang pagpapasunod na mangyayari sa kanila ay ang mga tao ay ito yung magdudulot lamang ng kaguluhan at hindi mabuti sa ating kung tayo ay hindi mananampalataya sa banal na Panginoon Diyos, magagabay tayo ng kaliwanagan at tayo paghaharian niya para sa mabuti. Kundi kung tayo paghaharian ng kasamaan, tayo ay magiging magulo ang ating pamumuhay. Lipa na ang iba't ibang mga krimen. Sa ating panahon ngayon, kahit na mayroong ang batas, kahit mayroong legal, naglipa na pa rin ang krimen. Naglipara ang kasamaan, napakaraming kasamaan, andigmaan, kabilat kanan. So yan ang nangyayari sa ating bansa, sa ating lipunan, sa mundo, na naglipana ang kasamaan sapagkat patuloy na yung mga tao ay namumuhay sa kadiliman. Yung marami ay namumuhay pa rin sa kadiliman at ayaw nila na mamuhay sa mabuti. So kahit na mayroong gobyerno sa bawat mga bansa, at even though ang mga ibang mga bansa ay talagang hindi mabuti ang kanilang mga gawa. So kaya yung mga nilalabag yung yung batas, nilalabag yung pamahalaan. So yun ang hindi maganda roon kapag mayroong mga kumakalaban sa ating mundo. So kaya dapat tayo ay pailalim sa paghahari ng ating banal na Panginoon, sapagkat yun naman ang darating sa takdang panahon na dapat nating paniwalaan na mayroon tayong takdang panahon na panahon na inilala ng Panginoon Diyos para sa ating lahat, para sa kanyang lubusan na paghahari. Ngayon ay tayong lahat ay papailalim sa kanya. Yan ang ating darat na maasahan pagdating ng takdang panahon. Ngayon ay tayo dapat ay maliwanagan at magpailalim na sa kanyang paghahari at magabay tayo ng kaliwanagan at mamuhay tayo ng mabuti at hindi sa kasama. Kung mamumuhay tayo ng mabuti, tayo ay nakapamumuhay ng mapayapa, makapamumuhay tayo ng magaan. Ngayon ay yung kanyang itinatag na gobyerno ay naging kaagapay niya upang kahit paano ay tayo ay nakapamumuhay ng mabuti. But definitely, kahit pa mayroong pamahalaan, naglipa na yung mga krimen, naglipa na yung mga kasamaan. At even though yung ibang nahaddan na ng paggabay ay nagkakamali pa rin at ang tao ay nagkakamali. So ngayon ay kaya dapat tayo ay magabayan at maliwanagan upang tayo mamuhay sa mabuti at mamanage natin ang pamumuhay na mabuti niya. At masunod natin itong ating ginagawang practical government na ginawa din ng Diyos para makaagapay sa atin ko laban doon sa mga nagkakamali, lalong-lalo na mabigat at mga hindi nananampalataya namumuhay ng hindi mabuti o patuloy sa pamumuhay ng kasamaan o madilim na pamumuhay o walang pananampalataya. Kaya dapat tayo ay magabayan upang tayo ay makapamuhay ng mabuti. Sapagkat yung kung aayaw natin na mamuhay ng mabuti, ay tayo ay masama ang mga gawa. Kaya gusto natin ay mga gawang hindi mabuti, sinusunod natin yung pita ng ating mga laman. Kaya yung gobyerno, kahit tayo ay common good na nagkakaisa doon, ay nasusunod yung pita ng laman at nilalabag yung gobyerno. So yung iba naman na pag minsan may mga batas na hindi naman talaga dapat ipasa. So ngayon ay ang nangyayari, yung mga tao hindi nakakasunod sa pamahalaan. So doon pa lamang ay lalo na silang hindi nakasusunod sa Panginoon Diyos. Kung yung pamahalaan pa lamang na yan ay hindi nasusunod, lalong lalo na ang Panginoon Diyos.
At pag minsan mayroon din namamahala na hindi naman nakasusunod sa Panginoon Diyos at namamanipula pag minsan yung ating pamahalaan to impose a law. Yan, na hindi na hindi na mayroong doon sa iba, halimbawa sa ating paniniwalang Kristiyano, mayroong pinapasa na hindi sangayon doon sa sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos na gabay niya. Ngayon ay sapagkat ang gobyerno ay pangkalahatan, universal law dapat. So ito ay para umiral yung kayusan, ito ay umaayon doon sa kayusan para sa lahat. Even though kahit nga sabihin natin na ito ay hindi ganoon na nakasusunod doon sa halimbawa sa Kristyanismo, halimbawa na pananampalataya sa Diyos, but it definitely give peace. Pero usually ay dapat ay yung mga usapin na ganyan ay dapat nila pinag-uusapang mabuti ng lipunan ng Pilipino para maiwasan yung mga kaguluhan. Kaya nga yung gobyerno ay dapat ay maging mahusay kung paano nila i-manage yung mga ganyan na with respect to every religion, every faith para sa kanila pamamahala. So ngayon ay kaya dapat tayo ay lumapit sa mapailalim at maliwanagan tayo para tayo mamuhay ng mabuti at hindi sa kadiliman. Sa ngayon kung tayo mamumuhay ng mabuti ay maiwasan natin yung kasamaan, maiwasan natin yung tayo mapahamak sa sarili, yung kapwa-tao natin. So ganyan na dapat na dapat tayong mamuhay ng ganyan, magpailalim tayo at manampalataya tayo sa Diyos. Ngayon kung tayo ay hindi mananampalataya sa Panginoon Diyos, ay mananatili tayo sa madilim at magulong pamumuhay kahit na maglagay pa tayo ng kahit na yung inilagay ng gobyerno ng Diyos ay na nababastos, yung nilagay ng gobyerno ng Diyos ay hindi nasusunod doon ng mga tao mga aayaw sa mabuting pamumuhay. So nilalabag nila yan. So they create gang, they create their own lives at minamanipulate nila yung gobyerno para matolerate sila kasi syempre kung yung gobyerno iiral ay masusubil sila. So kaya they need to manipulate, kaya makapag-i-establish yung ibang masasama ng kanilang institusyon even para makontrol nila yung pamahalaan. So yun ang hindi maganda roon na nangyayari yan. Kaya huwag tayo, ngayon pa lamang ay yung sinasabing subail, kaya huwag tayo subail sa Panginoon Diyos. Sapagkat yan subail ay nagpapalaganap ng kasamaan para kalabanin ng Diyos mula paglaban sa pamahalaan at paglaban sa kabutihan. Patuloy na pumumuhay ng kadiliman. So ngayon, iba't ibang pandalansi ang ginagawa ng diablo ng subail para tayo ay maging subail at subail sa Diyos, subail sa mabuting pamumuhay at tayo ay maging masama kagaya nila. So at sila makaisa sila at makaisa yung masasama na yan sa pag-i-establish pagdating ng takdang panahon sa bawat salinahi. Kung hindi man doon sa panahon na yon, magmumula yan. So magsasalinahi at magpapatuloy yung masasama. Kasi kung halimbawa naka-establish sila ng isang organization, magpapatuloy yan. Unless hindi nabubuwag yun at nababago ang kanilang pag-iisip through the guidance of the God o maliwanagan sila. Usually, siyempre nagiging matalino sila kung paano sila gagawa ng masama o mapapairal ng kasamaan, controlling the government. Kasi kung hindi sila mananatili. Kung sila ay basta lalaban sa gobyerno ng galungan na lamang yung ibang mga kasamaan. Yan, ganyan mga bagay. So yan. Kaya tayo ay dapat tayo lumayo sa lahat ng uring kasamaan, maliwanagan tayo. Tayo magpailalim sa Panginoon sa Kristo, tayo ay mamuhay ng mabuti. Kasi ngayon kung papatuloy tayo sa masamang pamumuhay, so ayaw natin sa pananampalataya sa Diyos, lalo na kung kakalabanin. Yan. Hindi ka naniniwala or kinakalaban mo pa, yun ang mahirap doon. So yun ang mabigat doon. So may iral yung kaguluhan sa isang lipunan, sa isang komunidad, kasi ayaw mo pa ilalim sa Diyos para mamuhay tayo ng mabuti. Ngayon ang nagiging end ay ang nagiging resulta o ang nagiging outcome ay syempre nagkakaroon ng napiperwisyon tao, may nabibiktima kasi nga ayun yung mamuhay ng mabuti. So yun. Kaya dapat tayo ay maliwanagan at tayo yung mamuhay ng mabuti. Makasunod tayo mula sa pamahalaan at lahat ng gabay ng ating banal na Panginoon Diyos. Sa gayon ay makapumuhay tayo ng mabuti sa pang-araw-araw na pumuhay at may kaligtasan spiritual ang ating pumuhay yan. At tayo ay makapumuhay na matagal kung tayo ay lahat ay namumuhay ng mabuti. Kaya nga dapat lumayo tayo sa kasamaan at mamuhay tayo ng lumayo tayo sa tanggalin natin yung pitang makalaman,
Yan, yung mga mahalas yung view ng damdamin. Yung pitang makalaman, everything yon. Gusto mo kapangyarihan, gusto mo ikaw yung bida, gusto mo ikaw yung siga, yan. Gusto mo ikaw mapera, gusto mo puro sexualidad, yan, ganyan. Iba't ibang masasamang mga gawa, masasamang mga nasa, yan, at pagsamba doon sa mga Diyos-Diyosa, mga ganun. So yan ay mga pitang makalaman na hindi dapat, yan. Kaya dapat iwasan yan. At tayo ay iwasan na yung mga panunungayaw, yung mga paliligaw mo ng tao, yan, yung malalaswang mga pananalita, yan. Kaya tayo ay dapat ay mamuhay ayon doon sa kalooban ng Diyos, yan, makabagid, may pagmamahal sa kapwa, may concern, tayo ay mapagpakumbaba, mabait, matuwid, yan. Marami na gabay para tayo mamumuhay, molding us by God. So tayo ay kung tayo maliliwanagan, magagabay ng Panginoon Diyos, binabalangkas ng mabuting balita, o tayo ay minold ng Panginoon sa Kristo, tinuturuan tayo, minold niya tayo kung paano tayo yung ugali natin na mamumuhay tayo na may, para masunod natin ang Panginoon Diyos sa mabuting kalooban. Kaya magmamahal ka, maging mabait ka, like a simple na pinalalaki ka na bata, na ikaw ay tinuturuan maging mabait, masunuring bata, mga ganon. At it's a simple thing, dala-dala natin ang paglaki yan, di ba? Kaya nga tinuruan ka ganon. Dapat mabuti ka, matuwid ka, and even though i-broad mo pa yan, doon pa rin mag-root yan, yung ating ugali na yan, na tayo ay dapat ay may puso sa kapwa, tayo ay malinis ang ating puso, mga ganon. So ganyan tayo minumold ng ating banal na Panginoon Diyos. At it is what yung mga olds minumold tayo in our culture, and from syempre yun ay kinuha rin nila doon sa mabuting balita, na tayo ay naging kultura na natin, syempre ay kasama natin ang pamumuhay mula sa pananampalataya sa Diyos. Kaya yan ang pinakamaganda na sa culture natin, aside from our place, ay tayo ay nagabayan naman ng Panginoon Diyos in that kind of pamumuhay as a person o bilang tao, na dapat ganito yung ating pamumuhay sa kapwa-tao, family, yan. Doing good in faith with God, para tayo may halinasa. So gayon ay para tayo ay manampalataya sa Diyos. Kasi kung tayo walang pananampalataya sa Diyos, medyo nahihirapan tayo sundin yung batas. At pangalawa ay vulnerable tayo doon sa pagkakamali o paggawa ng hindi mabuti, makalabag ng batas, makaperwisyo ng kapwa-tao natin. Kasi hindi tayo nanampalataya sa Diyos. Nawawalan tayo ng takot sa Kanya, at hindi tiyabwera natin yung kaligtasang spiritual at yung kagandahan ng mabuting pamumuhay. So wala sa atin yan, kasi nga hindi tayo nanampalataya sa Diyos, hindi tayo nanampalataya sa mabuting pamumuhay. Even the government ay ating hindi natin sinusunod para tayo ay makapamuhay ng mabuti, at hindi tayo nagkakaisa to make the government ay para tayo matulungan sa mabuting pamumuhay. But also ang nangyayari, yung gobyerno ay pinanahanan pa ng mga tiwali at mga abusado. Yun ang mabigat doon kapag yun ang nangyayari doon. Kaya ganyan na nangyayari sa atin sa ilang mga panahon, iba't ibang mga bansa, yung gobyerno pinananahanan ng mga abusado, kakibat yung mga tao, mga abuso rin. So yun. Ngayon sila yung naghahari sa lipunan, even though kahit may government, pangit yung yung nangyayari, di ba? Pero dapat ay tayo ay magkaisa sa pananampalataya para makapamuhay tayo ng mabuti. Tayo ay mamumuhay ng magaan, may kaligtasan ng spiritual. So ligtas tayo sa namang uri ng kapahamakan. Kagaya ng ating nakaraang pagbabahagi, tayo ay mamuhay ayon do sa tayo pinoprotektahan ng ating banal na Panginoon Diyos mula nga dyan sa ilalim ng kanyang paghahari, kung tayo papailalim sa kanyang paghahari, at mula pa lamang sa gabay na kanyang salita ay tayo na poprotektahan nandito na pagbaguhin at pabutihin yung mga tao. Yan pa lamang kung mapagbabago ang masama at mapapabuti, so tayo ay naliligtas na doon sa maaaring masama niyang gawin, o sa ating mga sarili na magawa tayo ng masama sa kapwa-tao natin, di ba? At tayo mapahamak. Yan. Kasi kung gagawa ka ng masama, maaaring mapahamak ka. Ngayon yung kapwa-taong maaaring mapahamak naman sa iyo. So you were both saved by God. Mura dito sa ating mabuting balita, sa salita nito na tayo ay hindi mapapahamak at yung mga kapwa-tao mo. Kung
masusunod natin yung kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. At iba't ibang mga gabay ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo ay manampalataya ng lubos para makapamuhay tayo sa mabuti. Kasi kung di tayo mananampalataya, madali kang mahikayat sa masama. Madali kang mahikayat sa paggawa ng di mabuti, lalong-lalo na kung lalabagin mo yung batas. Yun ang mabigat doon. Ngayon, ang ginagawa mo, kahit nilalabag mo yung batas, siyempre, nagiging maabuso ka upang paglalangan mo yung batas at ikaw ay mapanatili mo yung kasamaan mo. Diba? Ganun ang ginagawa ng marami. Kaya nagiging magulo ang lipunan, nagiging marami yung masama. So kaya dapat tayo ay hindi lamang pinagbuklod at pinabubuti in a legal manner. Kasi marami pa rin na nagiging masama. Kundi dapat mas bagang tayo mapabuti ng pananampalataya natin sa banal na Panginoon Diyos sa ilalim ng kanyang paghahari. Na kung sa itong gobyerno ito ay parang kanya lamang na sangay para tayo ay pamahalaanan. Ayan. At saka sa agapay ang simbahan, siyempre natin para tayo ay maagapayan ng spiritual. Yan. Dapat nating behavior in life para tayo mamuhay. So yun muli, sana nagabayan na naman kayo ng Bible Life Promotions sa inyong spiritual na pumuhay mula sa pagbabahagi natin ng mabuting balita. At kayo magkaroon ng malaking pag-asa ng inyong kaligtasang spiritual sa pang-araw-araw natin pumuhay hanggang sa takdang panahon na gagawin ng ating banal na Panginoon Diyos ay at lubos tayo makisa sa kanyang paghahari at makisa sa buhay na walang hanggan. At tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa nga dito. At tayo ay patuloy na nampalataya ng paggabay ng banal na Santa Maria, na banal ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo at banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi nito. Sana patuloy siya tayong gabayan ng kanilang iba't ibang mga paghihimala mula sa kaliwanagan ni banal na Santa Maria. So magliwanag ang banal na Panginoon Diyos with Mother Mary at tayo ay gabayan sa ating pagbabahaging ito. Sana tayo gabayan palagi ng kanyang paghihimala at kayo ay maliwanagan at kayo ay mahikaya sa pagtalima ng mabuting balita o pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos at tayo makapamuhay ng mabuting matuwid sa ilalim ng Panginoon Diyos at kanyang kaliwanagan. At doon sa Interfaith Unity, tayo patuloy na magkaisa dyan at unawain natin yung ating bawat mga reliyon at sa gayon ay hindi tayo nagkakaroon ng mga hidwaan, hindi tayo nagkakaroon ng labanan na uwi sa karahasan at digmaan. Ngayon, kung tayo magkakaisa, makagagabay tayo sa bawat bansa, bawat komunidad, bawat pamilya, bawat grupo. Sa ngayon mamumuhay na mapayapa ang mundo mula sa pagkakaisa ng mga reliyon at hindi nagbabatbatan sa lalaban ng mga reliyon para humikayat ng hindi mabuti sa lipunan yan, at mundo. Ganyan din ay yung CBCP and Vatican Church maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at patuloy niyong pagkaisahin ang sangkatauhan mula sa Pilipinas sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos at banal na mula sa mabuting balita at banal na Panginoon Jesucristo. At doon sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria, mabuting balita, magabayan kayo at patuloy kayong mamahala ng matuwid, mabuti, patas na hustisya at tugunin niyo yung karapatan ng tao. So gayon, makapamumuhay ng maunlad ayon sa karapatan at mapayapa ang inyong nasasakupan. At higit sa lahat, sila ay makananampalataya sa Diyos sa inyong pagprotekta, paggabay sa kanilang pamumuhay. Mula bilang pagtalaga sa inyo, bilang authority ng ating banal na Panginoon Diyos sa inyong mga tungkulin niya. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.